Marlene, po. Yes po. matapos mong tanggapin ang Panginoon, di ba? Did you have any attacks? At saka paano ka nakalaya dito? Nung after ko ma-receive si Lord, actually talagang wala na akong nararamdaman. Okay. So, ibig sabihin talagang dati marami talagang bigat and struggles. Pero after I received the Lord Jesus Christ, sobrang gaang Yeah. ng aking pakiramdam. Can imagine. Yes, at the same time, di na ako nananaginip ng mga sobrang tindi. Nightmares. Yung mga matitinding nightmares na talagang parang yun yung pumapatay sa akin. And also, after that, merong mga attempt na ginagawa yung faith healer o yung kaaway sa akin na bumalik din siya sa bahay namin. After a year, when I got born again, kasi nag-serve na ako sa Panginoon. And then, nagkaroon siya ng attempt na bisitahin ako sa bahay. So, kino-convince niya ako na I need to go back Yeah. doon sa kanyang Wow. territory. Dahil ano daw, hindi na biro yung ginawa nilang honing sa akin pagdating sa occultic, sobrang lalim na. Okay. So it's been quite 7 years, sobrang Yes. tagal. So para sa kanila, yung 7 is really a complete time for a person to hone for an occultic practice. Hindi lang kasi occultic mga sorcery pa yung ginagawa. So Diba marami. 7 is also a complete Yes, number in the right. Lord. Talagang Right. deceptive talaga, no? Sa How old were you, Bob? That's 7 7 years. years old when I Wow. entered. Wow. 7 years old when I entered. So doon until sa you were bahay. 14. Yes, 14. So how did you deal with that when Yung she father came ko to get po, you? nung na-born again, yung father ko, nagkaroon kasi ng problema sa loob mismo nung bahay ng faith healer. Nagkaroon po ng mga attempt ng rape. Oh. So ako po kasi yung pangalawa sa pinakabata. We are 12 doon sa loob. Isang lalaki and then may mga mas matatanda pang ate. Ako na nauna bago ako yung second to the last na nakapasok doon sa bahay na yun. So medyo bata pa ako, pero nung nagkaroon na po ng mga attempt, yung asawa po mismo nung faith healer, dahil blind siya, isa sa mga ginagawa po kasi sa amin, nagsiserve kami sa kanila, ginawa kaming katulong. And at the same time, sinisilbihan namin. So yun yung mga attempt na nagkaroon din ng mga molestations dun sa mga kasama ko po. Wow. And nung malaman ng father ko yun, so gumawa na ng paraan yung father ko, tsaka yung mother ko na tanggalin na ako dun sa bahay na yun. And yun yung naging dahilan din kung bakit nagalit yung faith healer and she wanted me na hinabol po kami doon sa bahay. Wow. Praise God na nakalaya ka, no? Nabalita namin na you graduated from college soon after and then you became a teacher and a principal sa Philippine Science High School. Wow. Tell us about your ministry during that time. Ang ganda kasi kala ko ang ending ay doon lang sa church. Kumbaga parang doon lang ako ginagamit ni Lord. Not outside. Not outside. Pero nung nag-start na ako na nagtrabaho o nakagraduate na ako tapos nagtrabaho na ako, hindi ko alam na gagamitin pala ako doon sa deliverance ministry sa loob ng school. Wow. So may mga estudyante ako, example, isang matinding nangyari, meron akong isang students na sobrang depressed at the same time, talagang na-demonize, umakyat sa pinaka-tower ng school namin and she tried na tumalon. So sabi ng mga co-teachers ko, lahat kami doon, so sabi, Marlene, tulungan mo. So, umakyat ako doon and then I try to bind the spirit kasi nandun na siya sa pinaka-ano. Oh my Lord. So, sabi ko, Lord, tulungan mo ako, send your ministering angel. And then I try to bind the spirit na nandun sa bata na yon. Tapos parang bigla siyang nangisay. Actually, ang layo nga ng distance namin kasi parang andun, tapos andito ako. Tapos when I pray for her and I lay hands on that kid, kasi walang maka-attempt na makalapit. Yes. So, bigla siyang nangisay and then bigla siyang nahimatay. Buti na lang hindi She pa fell ganun. back. Backward. And that's the time na nakatakbo ako. Tapos I try to cast out the demons dun sa bata na yon. And then suddenly nag-release din siya ng, alam naman natin pag ano siya, Physical manifestation. nagkakaroon ng, nag-release siya nun. And then after that, yun na, nagsimula na. Tapos parang nangyari, yun yung parang starting na
Si Marlene, si Teacher Marlene, si Principal Marlene. Meron siyang ganitong... Nagkaroon ka ng reputation. Sabi ko, hindi po ako albularyo. Actually, siyempre, lahat, they Yes, thought that's that I am... that's the term that they use Yes, commonly. Oh. Sabi nila, ay, may albularyo po kaming principal dito. Ay, albularyo po kaming Oo. teacher. Sabi ko, sorry po, hindi po ako ganon. Sabi ko ganon sa kanila. So that's one way that yung mga students ko and even all the teachers, I share the gospel to them. And dun, Praise God. nakakilala. So, ang tindi ng deliverance dun sa school kasi sobrang tagal ko na rin po sa school for 20 years. I was a principal. At the same time, I am a teacher. Wow. Nung time na yun. Kaya sobrang connect sa mga students Yeah, I and can also imagine. sa mga So many of them are teachers. going through so many things. So for those who are still trapped in the practice of faith healing, but would want to find a way out, ano ang iyong mapapayo sa kanila? Isa sa mga mapapayo ko is huwag kayong mag-engage sa kanila. Okay. Kasi kami, yung family ko po kasi talagang sobrang lalim sa spiritism. Yung aking side ng father ko ay sorcery and the other side ng mother ko ay witchcraft o yung black magic. Oh, both sides. So both sides. So wala kaming susulingan kundi talagang we have to go through that kind of occultic practice. Pero ang payo ko po sa inyong lahat ay wag po tayong mag-engage even in an inch kasi marami nagpapatawas. Parang okay lang namang magpatawas dahil pero yun na yung start, yun na yung opening na gagawin ng kaaway sa'yo. Nakala mo lang nagpatawas ka pero hindi mo alam nagtanim na siya sa'yo. Doon kasi ako nag-start, no? When my mom brought me to this albularyo, ang ginawa niya kasi maraming attempt na tinatawas ako, daming sinasabi doon na story, everything. Di ko alam na along the way, on my 7 years na nagstay ako doon, sinabi rin sa akin ng faith healer na yung strategy is that is the opening, step 1 that we need to make, sabi niya gano'n, magtatanim kami ng isang klase ng spirit na babalik-balik ka sa akin. Yun po yung ginagawa. Kaya for everybody na nanonood ngayon, wag po nating gawing laruan yon o wag tayong mag-test. Wag nating parang sabihin na okay lang, hindi mo alam na startup na yon na iuhok ka na ng kaaway doon. Bait. At yes, bibait like a ka niya, bait. tama po Yeah. yun. At ang gagawin niya, hindi ka na niya bibitawan. Wow. So, Marlene, you know, that's great that you experienced deliverance and true freedom in Christ and even the power to resist Yes. whatever it is they were planning to do para bumalik ka sa kanila. Praise God for that victory. I'm sure maraming nanonood ngayon, Marlene, that they are in the middle or they are entangled or trapped in the practice of this dark power, these occultic practices. Can we ask you to pray for them and speak deliverance and the power of God to them, please? Sige po, tayo po ay manalangin sa oras na ito. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Our Father in heaven, in the name of Jesus and the power of your Holy Spirit, Lord, I declare, O God, that those people right now who are watching, Panginoon, lahat ng mga nag-engage, Panginoon, sa witchcraft, nag-engage sa divination, nag-engage sa occultic practices, nag-engage sa spiritism, nag-engage sa omen. Panginoon Diyos, Ikaw ang pumutol nito. I uproot all the works of Satan right now in the name of Jesus and all the generational curses of sin. I destroy and I uproot and I cancel in the name of Jesus. And I declare right now, Lord, yung ginagawa ng kaaway, ipinoproseso ang lahat ng ito para saktan ng katawan, bigyan ng paralysism, bigyan ng matinding karamdaman na cancer, bigyan ng matinding taning sa iba't ibang uri ng kanilang internal organs para hindi sila makagalaw. Lord, I bind it in the name of Jesus. For you said on your word, O God, that by your stripes we are healed. And we stand on your word that by the blood of Jesus,
Panginoon, ikaw maglilinis sa lahat ng mga kapatid ko na nanonood ngayon. At dalangin ko, Ama, na patuloy na maranasan nila ang deliverance, Panginoon. Kung paano mo ako pinagaling, I speak deliverance in their life right now in the name of Jesus. And I declare, Father God, that no weapon forged against us will prosper, and all those who arises against us will fall and die. And Father, thank you, God, for you have said that freedom cometh from you, Lord. Kaya maraming salamat, Panginoon. Yes. Lord, release your Holy Spirit right now. Release peace and release, oh God, the complete healing from the top of their head to the sole of their foot, Lord God. And I declare right now, Lord, na marami, Panginoon, bubuksan ng kaisipan upang tanggapin ka sa kanilang puso, because there is power in the name of Jesus. Kaya maraming salamat, Banal na Espiritu. Thank you, Father. This we claim in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Amen.